mukhang iikot ang puwet nito pong si Attorney Levito Baligod at saka si Mike Defensor kasi may mga balita po ngayon na yung kanilang mga ipinagmamalaking ex-soldiers, partikular ito pong 18 ex-marines daw, ay may mga babaliktad daw po dyan sa mga darating na linggo. At ito po ay maghahayag ng kanilang nalalaman kung magkano yung binayad sa kanila at kung sino po yung mga nasa likod nila. Ayon po yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Pero meron pong pasabog din dyan, ito pong si Pebbles Talaquere. Bago natin basahin yung post or shared message nito pong si Pebbles Talaquera, meron din pong balita mula po sa National Bureau of Investigation Director na si Attorney Melvin Matibag at kaugnay nga po niyan, 100 na ex-soldiers din daw po ang posible na lumantad sa hinaharap. Totoo kaya ito? Basahin ko po yung balita. Inihayag ni Melvin Matibag na posibleng umabot sa 100 dating miyembro ng militar ang maaaring lumantad sa susunod na linggo upang sumuporta sa 18 dating Marines na una nang nagpahayag ng kanilang panig sa isang issue. Aba, ano ba meron sa susunod na linggo? No, itong parating na linggo, anibersaryo po ito ng pagkakadakip kay Rodrigo Duterte. Talagang timing sila, no? Nung una, tiniming nila bago mag-anibersaryo ng EDSA, February 25. Lumabas yung 18 Marines, February 24. Ito, baka lumabas po ito March 10. Kasi March 11 po yung anibersaryo ng paghuli kay Rodrigo Duterte. Hindi, ano lang yan, spekulasyon ko lang yan. Ayon sa ulat, base ito sa mga impormasyong natanggap ng National Bureau of Investigation mula sa kanilang mga source. Samantala, sinabi naman ni Jesus Crispin Remulla, ang ating ombudsman, na may posibilidad umanong ginagamit ang sitwasyon upang lumikha ng isang political tipping point na maaaring magdulot ng paglala ng tensyon sa loob ng hanay ng mga uniform personnel. Kasi yun talaga yung ninanais ng mga nasa likod nito, mga tol, ma-destabilize ang gobyernong ito at alam na natin kung anong mangyayari. Magte-take over yung vice presidente po natin kung tawagin ni Ramon Tulfo, luka-luka. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang mga kaganapan habang hinihintay kung may iba pang dating sundalo na lalantad sa mga susunod na araw. Yan po, balita po yan mula po sa Bilyonaryo News Channel na sinare po natin sa ating page. At ito po yung sinasabi ko po sa inyo na may kaugnayan sa mga bayad-bayad. I do not know kung totoo po ito, kasi meron even yung mensahe kay Pebbles Talaquera ay daw no? Shinare po ni Pebbles Talaquera sa kanyang bagong Facebook page na Pebbles Talaquera 6NA ang mga sumusunod. Basahin ko lamang po Again, hindi ko po sinasabing totoo ito. Ito po ay post lamang sa page ni Pebbles Talaquera at mula po yata ito sa isa niyang tagasunod o kung tawagin niya, Charlie. Kachika niya raw si Charlie. Sorry na, may aaminin na ako, pwede ko na i-post. Baka magalit sa akin sila Bingot. February 26, ayan, kachika ko si Charlie. Ito po, yung chika ni Charlie ayon kay Pebbles Talaquera. Si Maharloka, merong puting ahas. Itong si Pebbles Talaquera, merong Charlie. Si Top 1 meron. Anong meron kay Top 1? Di ko alam So tingnan niyo mga tol, anong meron kay Top 1? Ito na, basahin ko na po Yun sa 18 Marines po daw, kaso lang yun na mahirap, may daw 450 million pesos. Again disclaimer tayo, binabasa ko lamang po ito kasi this is libelous. This is libelous. Pwedeng magsampa ng kasong libel dito yung mga pinangalan ng individual. Pero ito naman po ay publicly available, nakalagay po ito sa Facebook at wala po tayong intensyong manira ng tao dito. At the same time, ang hangad lang naman natin pag-usapan yung mga issue na nire-raise po ng bawat panig. Kaya sa binabasa ko pong teksto, nakalagay po ang mga sumusunod. Quote and quote, yun sa 18 Marines po daw, 450 million pesos binigay nila Chavit kay Defensor at Attorney Baligod para po magsalita ang mga Marines. Kasama na po daw doon yung isang pulis na taga Bacolod na natakot pong lumabas kasi umatras
po si Gutesa. Nabigyan na daw po sila 2.5 million. Isa yung balanse po pag nagtestigo na daw po sila. O pamali-mali yung spelling, baka iba yung balanse po pag nagtestigo na po daw sila. Anyway, babasahin ko po ng in toto, no, ng verbatim para wala tayong maging problema. Kung mali yung narinig nyo, yun po yung nabasa ko. Aatras din po daw lahat yan kasi natatakot po, kinuha lang daw po ang pera, 2.5 million. Meron pa po daw ibang Sara Army gustong sumama sa umpisa para lang po daw makakuha ng pera. Tapos magtatakbuhan din po. Yan po ang usapan daw nila mga opisyal sa Sara Army. Dapat po daw magsabi ang mga politiko nakakasuhan Maya Marines para po magtakbuhan. O yan po, binasa ko lamang. Ngayon, I do not know kung totoo po ito. Ito po ay shared post ni Pebbles Talakera. Pero kung pagbabasihan po natin yung mga pahayag, partikular ni dating Senador Antonio Trillanes sa mga series of interviews sa kanya, nagko-concede po dito no? At dito po sa re-reactionan po nating programa ni Attorney Enzo Recto at former Secretary Ronald Llamas, mapag-uusapan din po ang mga sinasabing ex-soldiers po na ito. Pero ang simula po ng kanilang talakayan ay kaugnay nung akusasyon po ng mga Marines po na ito na ito daw pong si dating Senador Trillanes ay tumanggap ng halagang $2 milyon at ibinigay sa ICC prosecutors. Kaya alamin po natin kung ano yung sentimiento ng dalawa at reaksyonan po natin yung kanilang mga sinasabi. Pakinggan po natin sila mga tol. So dahil mainit ngayong anong ito, si former Senator Trillanes, so isang siguradong napag-usapan nyo doon, yung issue sa kanya na nagbigay siya ng binigyan siya ng $2 million. Ang sabi ng mga nung 80 na ex-Marines, mga tao daw sila ni Saldico, nagpalit sila ng peso. Dalawang maleta, yung isa 56 million. Kaya nung pinalit nila sa dollar, almost $2 million yon. At binigay nila kay Trillanes yon. So, hindi naman daw nila nakita yung pagbigay ni Trillanes ng pera sa mga ICC, pero para yon sa ICC. So, ano bang mga bagong paglilinaw kanina ni Sentry? Nag, anong lumabas? Una ay sila Baligod, binabackpedal din yung storya na yun Di ba? Hindi naman daw nila sinabi. Katulad ng binabackpedal nila, yung sinabi nila na tumanggap ng isang maleta si Laila. Yan ang problema. Kapag illogical yung mga sinasabi sa katotohanan. Kasi magkakaroon talaga ng atras-abante. Katulad ng sinasabi dito nitong si Ronald Llamas na binabackpedal. Bakit? Biruin mo, aarangkada ka ng matindi, tapos nung parang merong bato sa unahan, babalik ka. Ganon na ganon yung mga nangyayari dito, partikular kay Atty. Baligod. Sinabi niya, inakusahan nila si dating Senador Trillanes na tumanggap, tapos nung mga sumunod na araw, hindi naman daw nila sinasabing tumanggap si Trillanes. Si Leila de Lima, sinabihan nila na tumanggap ng maletang pera, kinalaunan sinabi nila na sa paper bag lamang at kinalaunan naging envelope na lamang. No? At marami pang mga pagkakataon, katulad din po ng pagsasabi ng ilang mga Marines po na ito na si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay tumanggap ng 5 maleta, tapos sa isang pagkakataon naging 3 maleta. Ngayon paninindigan nila 5 maleta daw talaga. Ano ba talaga yung mga katotohanan o yung partikular na dapat nilang sabihin, paiba-iba po ang mga napapakinggan ng publiko. Kaya ang sinasabi po tuloy dito nitong si Senador Ping Lacson, ang Blue Ribbon Committee, kasi binabanatan si Senator Lacson ngayon pinalalabas ng mga kampo, partikular ni Sara Duterte, na hindi daw po pinapansin ito pong expose ng 18 Marines. Pero ang sabi nga po ni Lacson, ang Blue Ribbon Committee ay para sa paglalantad ng katotohanan, hindi po para sa pagpapakalat o paglalantad ng kasinungalingan. O balik po tayo dito po sa pakikinig. Tapos yung maleta naging supot. Yung supot naging envelope. So pabago ng pabago.
Itong sa ICC, binabackpedal na rin sila. Dahil sa Rome Statutes kasi, pwede silang kasuhan ng ICC na parang harassment. At Yung sinasabi na ito ni Ronald Llamas, pinaliwanag na po yan ni dating Senador Trillanes. No? Na under po sa Rome Statute, Article 70 yata yung kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, nakalagay po doon yung obstruction of justice. Na ang sino man na gumagawa ng mga bagay-bagay para po ma-obstruct yung ginagawang investigasyon o paghahanap ng katarungan ng ICC ay pwede pong ipagharap sa paglabag po ng artikulo na yon. At yan daw po ay isang seryosong offense na kahit wala na po tayo sa ICC ay pwede pa rin po tayong masaklaw. No? In a separate interview kay Trillanes, pinaliwanag niya po ng maayos yan. Pero yan po yung binabanggit nito pong si Ronald Llamas. si Senator Trillanes ay nagkaso na. Kinasuhan na sila ng cyber libel, etc. Pero tsaka medyo Idagdag ko na rin mga tol reaction video po ito kaya baka mainip po kayo, baka gusto nyong panoorin ng buo na lamang yung kay Dos Amigos na programa nito pong si Attorney Enzo Recto, punta po kayo direkta dyan sa kanyang channel kasi nire-reactan po natin yung bawat sinasabi po nila ngayon. At mabalik ko lamang na sa mga kasuhan na nangyari, hindi lamang po si dating Senador Antonio Trillanes ang nakapagkaso na po sa 18 ex-Marines po na ito, kina Baligod at Mike Defensor. In particular, nauna pong nagkaso ang ating National Security Advisor na si Eduardo Año. Kasi para sa kanya, ito po ay pagtarnish o pagsira sa reputasyon po niya na pinagkakaingat-ingatan niya daw po sa napakaraming taon na o dekada na. No, kaya hindi niya daw matanggap na sa ganitong pagkakataon sisiraan siya samantala nung siya nga po'y naging DILG Secretary, yung mga pagtanggap-tanggap daw po ng regalo ay kanya daw pong pinatigil. Marami nga daw pong nagalit sa kanya. In short mga tol, hindi corrupt kung ang paniniwalaan natin ay ang pahayag ni Eduardo Año. At dahil dyan, ito pong mga binanggit na individual ay sinampahan din po niya ng kaso na una po siyang nagsampa ng paglabag po sa Article 154 ng ating Revised Penal Code or yung unlawful utterances or publication or sa madaling paliwanag, pagpapakalat po ng fake news in relation sa Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Nung nakaraang at nang sumunod na araw naman, nag-follow po ito si Antonio Trillanes. Wednesday, I believe, nagsampa ng kaso itong si Año at Thursday naman isinampa nitong si Antonio Trillanes ang mga kasong incriminating innocent person, Tapos yung paglabag din po yan sa Revised Penal Code at saka yung cyber libel sa mga personalidad na yung binanggit na natin kanina pero nadagdag po doon sina Jason si Lorraine Badoy at saka si Cathy Binag, mga social media personalities. At sa latest po na impormasyon na nakalap ko, pinag-aaralan pa po ng kampo ni Senador Trillanes ang iba pang mga kasong pwede pong isampa dito po sa mga nagpakilalang ex-Marines po na ito. Ngayon, ang nakikita ko dyan mga tol, baka may kaugnayan din ito doon sa sinabi ni Pebbles Talaquera as shared doon sa kanyang page na kailangan kasuhan ng mga ito para lumabas ang katotohanan. Kasi kung palalagpasin mo ito, baka mawili. In short mga tol, pag may mga kaso na ang mga tao na ito, mababaliwala po yung tinanggap nilang pera dito. Kung sila po'y di umano na tumanggap ng 2.5 million pesos bilang paunang bayad, mauubos po yan sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili dahil po may mga kaliwat kanang kaso na po sila. Kaya mape-pressure, kung logic ang pag-uusapan natin, ang mga tao na ito na magsalita talaga ng katotohanan. Ngayon, sa parte naman nila, maganda rin naman yung mga kasuhan na yan kung totoo po ang sinasabi nila. No? Kasi lalabas
na sa pamamagitan ng proper forum, mas mailalantad po nila yung katotohanan at yun po ay sa korte. Kasi ang unang-unang depensa sa libel, mga tol, ay katotohanan. Pero I am not saying na porket totoo ay kailangan na po nating isa publiko. May mga kaparaanan kasi sa paghahayag ng katotohanan. Hindi porket ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, hindi ka na magiging liable sa paglabag sa batas. At una nga dyan ang libel. Pero kung nandun na, nakasuhan ka na ng libel, at totoo naman yung sinasabi mo, at walang halong malisyosong intensyon, at para ito sa ikabubuti ng publiko, truth is a matter of defense. No? Kaya kung totoo, wala silang dapat ikabahala dito. Kahit sila po yung mga pinagsampahan ng kaso ng mga individual na tulad ni na Anyo at saka ni Trillanes. O, tuloy po tayo sa pakikinig, mga tol. So, illogical yung kwento nila na yung $2 million daw ay hindi para ilabas ng bansa, para daw sa accommodations ng ICC dito. Sobrang laki naman ng accommodations. Maliban pa sa may sariling budget ng ICC, hindi naman mahirap ang ICC. No? Mga panyan, may pondo yan. Membership na mahigit 120 bansa nagbibigay dyan. Lalo na yung mga European countries. So, meron yung plane fare, meron yung per diem, meron yung pangkain, pang hotel, etc. So, hindi nila kailangan yung allegedly $2 million para sa kanilang accommodation. Ikatlo, kung ikaw ay manunuhol ng ICC, una mahirap. Dahil 120 countries yan eh. No? Hindi yan regional trial court. Singit natin ito when it comes to panunuhol. No? Ang sabi ni dating Senador Trillanes sa isang interview, ang halagang $2 million ay napakaliit, no? Kung suhulan lamang ang pag-uusapan. At kung pwedeng suhulan ang prosecutor or ICC, sa tingin nyo ba hindi gagawin niya ng kampo ni Rodrigo Duterte na kayang magbayad ng mahigit sa 100 milyong piso kada buwan sa kanyang legal team? Di ba common sense? Yun yung sinasabi ni Trillanes na kung nasusuhulan itong ICC, baka hindi lamang po $2 million ang isuhol ng kampo ni Rodrigo Duterte para lamang mapawalang sala na siya. In short, mga tol, ang gustong i-establish po dito nitong si Ronald Llamas at nitong si Trillanes ay hindi mo masusuhulan ang ICC. Hindi yan RTC. No. Tapos yung mga pumunta rito, hindi yun ang susuhulan mo dapat eh. Dahil hindi naman yun ang magpapasya sa kaso eh. Ang magpapasya sa kaso, yung mga judges. At sa bawat stage ng trial, iba-iba yung hukom. Iba yung hukom dun sa confirmation trial. Iba yung hukom dun sa trial proper. Iba yung hukom dun sa appeals court ng ICC. Diba? Iba yung hukom dun sa preliminary investigation na naglabas ng warrant of arrest. Iba-iba yan. Iba-ibang mga judges yan. Ang dami mong babayaran. Kung gusto mong makakuha ng positibo na judgment. Tapos, usually, ang kaso ay 6 to 8 years. 6 to 8 years. No? Kaya, medyo illogical yung kwento nila na nag-convert ng peso into dollars para ibigay sa ICC. No? Katulad din ng kanilang kwento na yung ibinigay daw ni Saldico kay BBM ay 805 billion pesos. Yan na yung physical improbability, no? Na kung ikaw ay gaganahan mo ng mathematics, mukhang hindi talaga makatotohanan, no? Kaya diyan meron pong reaksyon si Senador Panfilo Lacson. Pero bago natin basahin yung balita kaugnay niyan, tuloy muna natin ang pakikinig dito. Ano ba yung paliwanag diyan nitong si Llamas? Ayun malaki yun Malaki yun ilang ba yun? Ilang tonelada yun? Dahil bawat 1 million peso kasi, ang timbang niyan ay approximately 1 kilogram. 1 million. No? So kung ikaw ay magpo-process o maglalagay sa mga maleta ng 500 million peso per day, halos 6 na taon yun. Halos 6 na taon. At saka, nakaka-3 mahigit pa lang na taon yung gobyerno. No? Nung sinabi nila yan ay malamang 3 years pa lang yung gobyerno. At kung magkukuhan ka, magbibigay ka ng 805 o 850 billion, lahat ng projects ng DPWH, puro mga ghost na.
Ibig sabihin, kahit pako, kahit semento, walang nagamit dyan sa mga project na yan. Kaya medyo improbable, attorney, yung kwento nitong mga alleged Marines. Tapos, itong mga Hindi ka panipaniwala, in short mga tol, no? When it comes to mathematics. Ngayon, sabi nga po dito sa balita ng GMA News Online, Lacson to ex-Marines. Don't talk numbers if you can't compute the truth. Basahin po natin ito. No? Senate President pro tempore and Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson on Saturday said individuals should avoid citing numbers they cannot defend with reasonable probabilities. He warned that such claims would fail the test of believability, citing as an example the allegation by 18 supposed former Marines of a 805 billion pesos cash delivery scheme. The tale of 805 billion maletas, if you do not know how to compute the truth, don't talk about numbers to quantify probabilities or face the consequence of failing the test of believability. I am not alone in doubting the credibility of the statements attributed to the ex-Marine personnel, since many have shared my computation. Lacson earlier raised questions of logic and mathematics regarding allegations by supposed former members of the Philippine Marine Corps who claimed they delivered suitcases of cash as kickbacks linked to alleged irregularities in flood control projects. He pointed out that moving 805 billion pesos in paper cash estimated to weigh around 805 metric tons would pose a logistical nightmare, citing the time required to unload, count, repack, reload, and transport the money. According to the senator, completing such a task would take until at least 2027, even if those involved work around the clock. Kahit 24 na oras daw pong magtrabaho, 24/7, itong mga tao na ito, hindi po ito matatapos ng 2025 lamang. At least 2027 daw, no? Responding to the proposals to invite the alleged former Marines to a hearing, Lacson said, the Senate Blue Ribbon Committee is meant to uncover the truth, not simply expose false claims. Maybe, but maybe not, the BRC hearings are intended to expose the truth, not lies. No, katotohanan ang hangad ng Blue Ribbon Committee, hindi po kasinungalingan. If they adjust the numbers within the realm of possibilities, why not? Kaso lang, pagka ginawa po yun ng mga ex-Marines, wala na, para na silang tanga talaga nun. No, biruin mo, sinabi mo, pinaninindigan mo 805 billion pesos tapos babaguhin mo sa mas mahalaga, sa mas mababang halaga para lamang magkaroon ng probability sa mathematics. Tuloy ko po yung sinasabi po dito sa balita. Lacson said, he was duty-bound to verify the credibility of both the source and the information before calling a hearing, stressing that he does not want the committee's proceedings to turn into a circus or a joyride. The Senate leader also expressed willingness to meet with lawyer Levito Baligod, counsel for the alleged former Marines, to reconcile their testimony with what he described as the realm of possibilities. Pero ang problema din pa dito mga tol, nagsisipagtago na. Ito pong mga ex-Marines po na ito. Lumabas sila February 24, 2026, full force, kompleto recados. Sa mga sumunod na paglabas po nila sa publiko, like interview kay Jessica Soho, mangilan-ngilan na lamang po sila. Nagpa-press conference si Mike Defensor sa Valle Verde, 10 na lamang po yung lumitaw, no? And kinabukasan, tatanggap dapat sila ng papuri o award, hindi na po nagsipaglabasan itong 18. Ang sinasabi na ng mga organizer, nagtatago na daw kasi for safety, no? Akala ko ba matatapang? Di ba? Ang lakas ng loob nilang lumabas. Tapos, nung inu-scrutinize na yung kanilang mga testimonya, in particular, ini-invite na sila ng National Bureau of Investigation
for clarification, eto na sila ngayon magtatago na. Nagmala Orly Gutesa na. Marines, hindi na nagpapakita ngayon. Hindi mo na makita for security purposes. Ang sabi ni Senator Trillanes, may mga bumaligtad na. At magpapakilala na yung mga bumaligtad dyan sa mga 18 Marines next week. So, Yan ang aabangan natin, no? Kung mangyayari talaga yan. Pero ako, malakas ang pakiramdam ko na dahil po sa tambak-tambak na kaso na ngayon na kinakaharap ng 18 ex-Marines po na ito, baka may ilan po sa kanila lalantad talaga para iligtas na po yung kanilang sarili. Aba, aanhin mo yan 2.5 million pesos kung totoo man yon. Kung ikaw naman ay makukulong, tapos magbabayad ka pa ng abogado, di wala rin, mauubos din yan. palubog ng palubog sa Kumuloy, itong si Baligod. Tapos, yung nagsabi na wala siyang kinalaman dito, si Mike Defensor, lumalabas na ebidensya, sa bahay pala niya ginagawa yung mga meetings. At kotse na. By the way mga tol, huwag tayong makakalimot mag-like ha. I-check nga natin. Maraming salamat sa mga nagla-like po sa ating programa. Ang hindi po nagla-like kay Tapon, mga DDS lang eh. No? Kasi galit na galit sila sa akin eh. Ayaw nilang malaman yung mga balita at yung opinion po natin tungkol sa mga balita. Kaya hindi po sila nagla-like. Hindi naman siguro mga DDS ang nanonood sa atin ngayon. 869 po kayo dito po sa Top 1 Live. Tapos ang nakalike lamang 279. Ano ba yan? Mga DDS ba kayo mga tol? Ayaw nyo mag-like sa akin? Like po tayo. Biro lang ha. Like po tayo. Ng kanyang asawa ang ginamit ng mga Marines. No? So, yung sinasabi niya na wala siyang kinalaman, sumabog na sa mukha niya. No? Mukhang nagsisinungaling na naman siya. No? Katulad kay Gutesa. Kaya, malaki yung problema nitong mga sila Baligod. Dahil hindi lamang atras sila sa kanilang kwento, kung hindi yung logic ng kanilang narrative ay sumasabog na sa mukha nila. Ako, sa discussion ko niyan, ganito ang sabi ko. Ewan ko kung gusto ko makuha yung point mo kung agree ka. Ang una, sabi ko, confirmed naman na mga former military sila. Ang karamihan sa kanila, former Marines, ang may 4 yata galing ng Army. Pero iba-iba yung status nila. Mayroong mga dishonorably discharged. Pero confirmed na sila yung mga dating, may background talaga silang military. Either, ang isa yata yun, reservist. Pangalawa, sa tingin ko talaga, naging part sila ng security ni walang Ako, I agree. No? Naniniwala ako na ito ay parte talaga ng security team ni Saldico. Ang problema kasi, yung half truth, half lies. Hindi pa pwede yung ganun. Dapat kung magsasabi sila ng totoo, yung totoo lang, wag nilang hahaluan ng kasinungalingan. No? Baka kung ang pinagdiinan nila rito, kung sinong mga kongresista at senador ang kanilang idiniin, tapos wala silang sinabi kay Pangulong Bongbong Marcos, maniwala pa ako. Kasi napakasimple lang naman ang lohika dito, mga tol. Kung sa tingin ba ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos tumanggap ng 800 billion pesos, o ipagpalagay na lang natin kalahati po niyan, sasabihin ba ni Pangulong Bongbong Marcos sa harapan ng publiko during his SONA na mahiya naman kayo? No? Alam niya na magkakaroon ng malaking issue tungkol doon, magkakaroon ng investigasyon, tapos ilalagay mo yung sarili mo kung involved ka. Common sense. Di ba? Doon na nagkaroon ng problema kung bakit parang ang hirap talagang paniwalaan nito pong mga ex-soldiers po na ito. Ako tingin ko kasi, yung role kasi talaga ni Saldico sa administrasyon ni PBBM, syempre, pera talaga ang pinahawakan kay Saldico ng mga operations. Kaya kailangan niya talaga ng security na ganyan, at saka may mga military background. Sa tingin ko rin, talagang naging part sila ng mga team na nagdi-deliver. Ang pinaka-trusted na nagdi-deliver, yung dalawa, yung Paul Estrada at saka yung Mark Tiksay. Pero escorted nitong mga ito, naghahati sila into teams. Hindi naman, tama rin naman si Ombudsman Boying, hindi naman sama-sama lagi yung 18 na yan. Pero kumaga, ano-ano sila. Ang tingin ko lang na naging problema sa kanila, one, marami sa kanilang ipinasingit na hindi naman totoo na. Kumaga, halimbawa, yung pag-deliver kay Laila, kila Arlene Brosas, kila Franz Castro. Eto, syempre, kanya-kanyang political affiliations yan eh. Yung mga binabanggit nilang pangalan, mga kapanalig nila, mga dilaw. Tayo naman, bilang bias po tayo,
para kay Pangulong Bongbong Marcos, yun naman din yung babanggitin natin. No? In short, mga tol, kung itong mga tao na ito nagsasabi ng katotohanan, dapat hindi nila nilalagyan ng kulay. Bakit parang pinili lamang nila? Baka mas maniwala pa ako sa kanila kung sinabi nila dyan na may mga kongresistang naka-aligned sa Duterte at mga senador na naka-align sa Duterte nakasama rin sa mga tumatanggap. Kumbaga, lahat. Hindi yung pinili mo lamang kung sino yung mga gusto mong targetin, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Congressman Martin Romualdez, na mga dilaw na pinapangalanan po dito. Masyadong ano na yun eh. Doon sila nasisira sa ganun. Pangalawa, yung ICC na nagbigay daw sila kay Trillanes ng $2 million para sa ICC daw yung gagamitin ni Trillanes. Medyo ano na yun. Kumbaga marami sa kanilang, ang problema kasi yung handlers nila, ang gusto talaga sa kanila na gamitin sila para siraan ng ICC. Pangalawa, para siraan itong impeachment. Kaya ang dami nilang dinagdag. Pero yung mga nag-deliver sila sa ilang kongresista na ano yun, alam naman natin ang corruption sa atin, pwede yun, talagang mayroong ganon. Kaya lang, yung marami na silang dinagdag, doon sila nasira eh. Sa mga dinagdag na masyado ng hindi ka panipaniwala, si Layla. Tapos itong ang ITC, lalagayan mo. Ano na yun eh. Yun ang pinaka isa sa katangahan eh sa kung script man ito ng gumawa, ano? Kasi dapat common sense. Bakit mo ilalagay ang isang tao sa katauhan ni Congresswoman Leila de Lima na noong mga panahong 2022 hanggang 2025 hindi pa siya kongresista? Paano siya tatanggap ng kickback kung wala naman siyang influence para po makapag-create ng mga proyekto? Dahil hindi nga po siya kongresista pa, hindi rin siya senador. At higit sa lahat, nakakulong siya noong 2022 at 2023. Di ba? Kaya doon sumablay ito pong mga gawa-gawang kwento nito pong mga Marines po na ito. Kasi ako naniniwala ako, kung meron man silang sinasabing katotohanan dyan, yung kalahati, gawa-gawang kwento o kasinungalingan. Pangalawang nakita kong ano sa kanila, na kung sana seryoso sila doon sa sinasabi lang, konsensya na sila sa ginagawa nila. Talagang nakita nila grabe na ang korupsyon, kaya nag-decide silang lumabas na. Kung sana lumapit sila doon sa grupo natin, yung mga anti-corruption na groups ng civil society o kay Bishop Ambo David, credible sana sila eh. Eh dito lumapit sila kila Mike Defensor na sa kampo ng Duterte. So nawala. O kaya sana lumapit kayo kay Tapuan. Joke lang mga tol. Yung credibility nila, plus pa yung ano eh, yung ang dami nilang sinabi na hindi nakapaniwala eh. Sa tingin mo na, ganun yung ano ko diyan eh. Agree ka ba ganun? I fully agree. Katulad nung lumabas si Saldico. Very compelling sana yung storya niya. Nag-deliver siya ng 100 billion, 150 billion, di ba? Kinuha niya sa mga projects. Medyo may butas lang ng konti yun. No? Pero, ibig sabihin, mas believable yun kaysa sa 800 billion. No? Ikalawa, nagumuho yung kanyang storya nung sinabi niya na ni isang sentimo wala siya nakuha. So, anong tawag niyo dyan? Falsus omnibus, diba? So, yun yung nangyari. Pero dito, mas matindi. Mas matindi dahil yung scale. Ano ba yung falsus in uno at falsus in omnibus? Latin word po ito na ginagamit po ng mga nasa legal profession para po i-establish ang isang sitwasyon na kapag ka ikaw ay nagsinungaling, ang kabuuan, kasinungalingan na. Di ba? Yun ang problema sa kanila. Nagsisinungaling sila sa ilang mga bagay, kahit yung mga katotohanan, ang hirap na tuloy paniwalaan. Yun yung sinasabi nila. Sobrang laki. Tapos sabi mo ang daming isiningit. Ang dami, dahil magsisimula nun yung ICC, idinawit yung ICC. Dahil magsisimula nun yung impeachment, dinawit yung impeachment. Ang daming dinawit na hindi na tumutugma dun sa kwento. Kaya kahit merong bahagi ng kwento nila na posibleng totoo, yung kabuuan, gumuho na. No? Dahil nga dito sa sinasabi nyo na falsus in onus, falsus in omnibus. No? Kaya, tapos yung script, medyo mali yung pagkakagawa ng script. Malamang si Mike Defensor yung gumawa ng script na yan. kaya hindi maganda yung pagkakagawa ng script. No? Kaya ano nangyayari, pag pinapanood ko sila, para silang unti-unting lumulubog sa kanilang sariling kumunod. Alluded na dito si Mike Defensor, ano? Kasi unang-una, may mga ebidensyang
lumalabas ngayon na ayon po dito sa programa ni Atty. Enzo Recto na ito at sinambit nitong si Ronald Llamas, yung may mga meetings pala o ang mga meetings pala ng mga ito ay ginawa sa bahay nitong si Mike Defensor di umano. At ang mga sasakyan na ginamit, isa po dito, pag-aari po ng asawa, nakapangalan dito sa asawa nitong si Mike Defensor. Munoy. No? Whether yung mga sundalo ay ginawa ito dahil sila ay gusto makatulong, no? Ay is another thing. Pero na-taint ng husto yung kanilang kwento. No? Kaya kawawa naman, kung meron man dyan mga sincero na gustong i-expose yung corruption, medyo nasira sila. Mm. Sa pero ano ka ba na sa sinabi ni Ombudsman Buying at ngayon yan na rin yung line ni NBI Director Melvin Matibag na itong nangyayaring itong 80 na ex-Marines, hindi lang yan, may lalabas pa raw sa susunod na linggo. Siguro itataon na sa anniversary ng pag-aresto kay Duterte. March 11 yan eh. Siguro itataon nila doon. Kasi another na naman na ano yan na kumbaga sa kanila, special na pizza nila yan. Talagang, ngayon, may lalabas daw na 100 pa na mga personalities na may link sa Yan, pag-usapan na natin kanina pero patuloy natin pakinggan. military. Pwede mga former siguro yan, na mga lalabas daw yan. At ano talaga ito, sabi ni Atty. Melvin Matibag, inagrihan niya yung sabi ni Ombudsman Buying, ang habol talaga nito, mag-create ng political tipping point. Mag-trigger ng destabilization. Agree ka ba doon, Dan? Well, dati pa naman, last year pa naman nila plano yan di ba? Nung September nga, muntik na Tapos nung bago nung November 30, meron din uling effort. Pero nag-stick yung armed forces sa chain of command na ayaw nilang lumabas sa constitutional framework. No? Tapos yung mga minomobilize nila ay tumigil na mag-mobilize para sa destabilization. No? Kaya sinusubukan pa nila dahil desperate na sila. Dahil kung magtutuloy ng trial si Digong, alam nila, 99%. No, hindi na yan makakabalik. Baka 100% na. Tapos lalabas yung ebidensya na magagamit hindi lamang kay Digong, kung hindi kay Sara at sa kanyang mga kalyado. Ikalawa, itong impeachment, na halos sigurado na. Ako, malakas ang paniniwala ko mga tol, hindi na makakabalik ng Pilipinas si Rodrigo Duterte. Kaya nga yung isa pong DDS, naturing ang babae at may edad na, naaawa ako Bakit ako naaawa mga tol? Kasi, ganito po yung nakita ko, no? Pero ninyo, ayoko magpatawa pero kayo na po ang humusga kung nakakatawa po ito. Ha? Nananalangin sa pansit. Pakinggan ninyo. Yung pansit, today is Friday, the last hearing. Yes. He must bring him back home in Davao. Mayroon tayong sana naman ang pansit na ito ay magbibigay good luck kay Tatay Grabe talaga mga tol. What happened? You know? Hindi na normal tong nakikita ko talaga Ito nananalangin sa pansit. Tapos sa isang live streaming din, sila din yata yun. Si Rodrigo Duterte'ng cartoon, nakaupo doon sa mesa, inuulan ng yelo. Tapos kinukumutan nila, mababasa daw, lalamigin. Ang lupit. Grabe. Digo ngayon, na pag-apat Ma-watch na. please, you see everything that the Filipino people they do his best to support Tatay Digong. Ano ba to? Seryoso ba sila? For the views lang yan mga tol. Kasi vlogger din sila No? For the views? O seryoso talagang nananalangin sa pansit? Anyway, tuloy tayo dito sa pakikinig. Na papasa sa Justice Committee at most probably ay papasa sa plenary. Kaya may impeach siya. So, at kinakabahan sila dahil parang kahit yung mga kakampi nila sa Senado, medyo natatahimik dahil doon sa mga kaso nila na plunder. No? Kaya siguro kinakabahan na rin si Sara at yung kanyang kampo, kaya naghahanap sila ng trigger. At ito ay isang posibleng trigger dahil napakahalaga ng timing Di ba? Bakit ngayon lang sila lumabas? Kaso lang, hindi nila makuha yung trigger na yan No? Bakit?
napaka-professional po ng mga sundalo po natin ngayon. Meron pong post si Kuya Bok. Teka lang ito ba yun? Hindi ito yun. Nakalimutan ko yung page na anong page yun mga tol sa Facebook page? Kuya, nakalimutan ko bigla yung pangalan ng page. Gusto kong i-share sa inyo eh. Anyway, habang iniisip ko, ipakinig po muna natin ito patuloy. Halos kasabay, eksakto, nung ICC at saka nung impeachment. Anong page? Diba? Pag-distract yan ng attention. Pag-create ng kwento. Ang problema, parang mali yung script ng kwento. Kaya, kung meron mang lalabas pa next week, ay baka hindi na ganun ka-epektibo. Dahil nga dito sa failure, ditong mga unang lumabas. Baka nga lumabas pa next week, yung sinasabi ni Trillanes, yung mga bumaliktad dyan sa 18. At saka siyempre, marami nang ginagawa ngayon ng gobyerno rin na pang-counter. Hindi naman Sayang talaga. Gusto kong basahin yung post ng isang page po na yon na miyembro po ng mga kasundaluhan pero hindi po sila nagpapakilala. Basta Bok ang pangalan ng page eh. Hindi ko alam kung kasi iba itong lumalabas ng Kuya Bok. Bok. Puso ni Bok. Tama ba? Eto, nakita ko na. Kaya hindi sila umuubra mga tol kasi ganito po ka-professional. Ito pong mga sundalo po natin. Sa pamumuno po nito pong si General Browner, no? Walang puwang ang diskriminasyon sa hanay ng mga tunay na sundalo. Isa lamang po ito sa mga post na napakaganda pong basahin. Mula po sa puso ni Bok, hindi pala Kuya Bok. Puso ni Bok. Bok kasi yung tawagan ng mga graduate po ng PMA no, yung mga official po natin diyan. Bilang mga sundalo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, malinaw sa amin ang mensahe ni General Romeo S. Browner Jr. Ito po may kaugnayan sa Women's Month, Pero basahin na rin natin kung gaano sila kaprofesyonal. Tunay na respeto, ngayong Women's Month, tunay na respeto, pantay na oportunidad at ligtas na kapaligiran para sa kababaihan sa ating hanay. Sa AFP, araw-araw naming nakikita kung gaano katatag ang mga babaeng sundalo sa operasyon, sa command post, sa barko, sa himpapawid at sa pagtulong sa mga komunidad. Hindi sila extra sa kwento ng hukbo, kasama sila sa laban, kasama sila sa tagumpay. Sa huli mga tol, dahil sa isang profesional na sandatahang lakas, walang puwang ang diskriminasyon. At kung babasahin pa po natin, ang marami sa mga post nitong Puso ni Bok, makikita nyo po dito kung gaano po sila kaprofesyonal sa kanilang pagsisilbi sa bayan bilang mga sundalo. Kaya katulad yan, bilang mga sundalo at anak ng inang bayan, panahon ito para maging matino at maalam, hindi pa dalos-dalos. Kasi marami ngayong mga nag-uudyok ng mga bagay-bagay para lamang palabasin na hindi po maganda ang ginagawa ng gobyerno sa kasalukuyan at galitin ang mga kasundaluhan po natin. Ngunit hindi po sila magtatagumpay. Kasi katulad po ng mga binabasa po natin na yan, marami po mga sundalo, majority sa kanila, kung meron mang mga supporter dyan ng mga Duterte, tahimik lamang kasi pinapairal pa rin nila yung pagiging profesional. At hindi nila gagawin talikdan ang kanilang sinumpaang tungkulin sa saligang batas na protektahan ang ating konstitusyon at sinasabi po ng ating konstitusyon na ang Pangulo ng Pilipinas ang Commander-in-Chief. No? Kaya pag tumaliwas sila dyan, para na rin po nilang tinalikuran ang panunumpan nila sa ating saligang batas. Kaya hanggang ngayon, itong mga ginagawa ng mga destabilizer or kung tawagin po ng ilan ay mga obstructionist, hindi po sila nagtatagumpay at hanggang ingay na lamang sila. Pero hindi dapat magpakakampante ang ating gobyerno at lalong-lalo tayo pong mga nag-iisip ng maayos na mamamayang Pilipino. Dapat maging mapagbantay po tayo at tulungan po natin ang ating gobyerno, ang ating lipunan na ipakalat ang katotohanan, hindi po ang kasinungalingan. Na ano na lang yan, katulad niyan, si Atty. Melvin Matibag. Sa Wednesday, pinatatawag niya na yung mga, yung 80 na yan. Pati nga yung asawa ni Mike Defensor kasama sa pinapatawag. Kaya sabi ni Mike, bakit pati asawa ko kasama? Kotse ng asawa mo yung ginamit Tapos doon pa sa kanila nagmi-meeting lagi. So sa tingin mo na, kahit may mga ganyang plano, hindi magpupusper yan tulad din ng dati. Sa kanong panahon, ang pinakamatindi ng political tipping point na
posibleng sa mga supporters ng Duterte. Yung pag-aresto kay Duterte noong 2025, di ba? Yung March 11. Ayun na Ay nanawagan sila noon ng rally sa Liwasan. Alam nyo mga tol, kung meron mang siguro na pinakamalakas na tipping point, ika nga, yun na yun. Yung March 11 na arrest kay Rodrigo Duterte. Pero nakaya ba nilang immobilize ang sinasabi nilang Duterte base? Hindi naman eh. Ngayon kung mag-hope sila na kumilos yan, ngayong parating po na March 11 bilang kauna-unahang anibersaryo ni Rodrigo Duterte, tingin ko hindi rin nila magagawa yan unless kung makumbinsin nila itong mga professional po nating sundalo na talikdan ang kanilang sinumpaang tungkulin sa ating saligang batas at i-withdraw ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Which is naniniwala ako 99.9% hindi po gagawin ng mga professional po nating sundalo. Wala silang rason para gawin yan. Ang unang-unang nakikita ko dyan mga tol kung bakit ang ating mga sundalo mananatili para sa pag-suporta sa ating Commander-in-Chief o sa kanilang Commander-in-Chief ay yung papalit. No? Ikaw sundalo ka, nakikipaglaban ka para sa soberanya ng bansa. Tapos yung papalit kay Pangulong Bongbong Marcos, if ever, alam naman natin kung anong paninindigan, particular sa West Philippine Sea, particular sa ating soberanya. No? Yung tatay nga mismo no, nagbibiro, gustong gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Paano mo pagkakatiwalaan ngayon yung bilang Commander-in-Chief yung anak nito? Araw yun. Hindi naman hindi naman nakapag-create ng hindi tulad natin sa EDSA People Power 1 at yung EDSA People Power 2. Nung hindi binuksan yung envelope sa impeachment ni Erap, naglabasan na yung mga prosecutors. Diyan, ako I beg to disagree no? Na hindi po yan spontaneous. Pasensya na kayo, ito, real talk lang tayo sa mga dilaw at kakamping. Hindi po spontaneous yan. Merong grand conspiracy dyan, no? Sa EDSA 1 at saka EDSA 2. Hindi pa pwedeng nagkaroon lamang ng pagkilos ng isang araw, isang buwan, isang taon. Yung pangyayari kay Joseph Ejercito Estrada, kung meron mang spontaneous na pagkilos, kami yun. Nung EDSA 3 kung tawagin. Bakit? Nung bumaba sa pwesto si Joseph Ejercito Estrada, hindi namin matanggap yon. Napakarami po naming nagpunta diyan po sa EDSA. No? Ang problema lang, syempre disorganized. Wala kasing particular na support na nanggagaling sa isang grupo na maaari talagang magbigay ng organization. No? Kaya eventually, napasok yung grupo namin Ako, nandoon ako. Kasama ko kapatid ko. Pero nung huling araw, wala na ako. Yung kapatid ko na lang, napasugod sila sa krame, natirga sila. No? Kasi ganoon kami ka-panatiko sa panahon ni Joseph Estrada. No? Ang mga magulang ko kasi talaga, hindi sila loyalista. Sila po ay supporter talaga ng dating Pangulong Estrada. Umiyak pa nga nanay ko nung time na nagpapaalam na si Estrada sa sa Malacanang Kaya kung meron mang spontaneous reaction, I believe that was the EDSA 3. Not EDSA 1, not EDSA 2. Pero ang nagtagumpay, EDSA 1 at saka EDSA 2. Bakit nagtagumpay ang EDSA 1 at EDSA 2? Unang-una, merong grand conspiracy dyan. No? Pasensya na sa mga dilawan at kakamping, I am just telling my opinion. No? Planado talaga ang lahat yan. Mula po sa media, mula po sa sandatahang lakas, mula po sa mga nakaupo sa gobyerno ng mga panahong iyon, mula po sa mga religious sector at mula po sa mga eskwelahan. No? Planado yon. Kaya nung kumilos, napunta ang tao sa EDSA. At syempre, hindi na mapipigilan yon dahil mismong ang Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff na si Angelo Reyes, winidrew niya yung suporta kay dating Pangulong Estrada. And alam naman natin ang naging kapalit. Di ba? Ano ang naging kapalit nun? Secretary position sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. And that's how things works before. No? Pero I believe ngayon, hindi na po mauulit yan. Kasi bakit? Wala na pong monopolya ngayon sa impormasyon. Hindi na po pwedeng i-manipulate ng media ang kaisipan ng tao. Meron na po tayong social media na easily accessible sa lahat ng tao. No?
Kaya nga, kahit anong gawing naratibo ng bawat panig ngayon, hindi na basta-basta naniniwala ang publiko kasi may kanya-kanya na tayong sariling pagtingin sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi na, porket sinabi ng mainstream media, ganito na yung nangyayari. Nakikinig na rin sila sa iba pang mga source of information katulad po ng social media. Anyway, nire-respeto ko naman kung ano yung mga sinasabi dito ng dalawang host. Pero yun lang yung aking opinion when it comes to spontaneity ng reaksyon ng tao pagdating po sa mga mass movement. Tapos nagkita-kita na doon sa EDSA Shrine, sa may EDSA Ortegas. The following day, lalong dumami hanggang nung ikatlong araw, hindi na kontrol ni ERAP. Yan yung totoong people power. Gusto nilang i-create yung ganon, pero hindi nila nagagawa. Kahit Oy, tanga, huwag kayong manonood sa bobo. Kasi pag nanonood kayo sa bobo, magiging bobo din kayo. Ganun lang kasimple yon. Ha? Ang mga top 1 viewers, mga tol, kaya sila nanonood kasi top 1 mag-isip ang mga ito. No? Para saan pa? Magiging top 1 ako sa board exam. Kung ako nga lang nag-aral ng abogasya, yayabangan ko kayo. Kaya ko rin mag-top sa board exam. Pero hindi na mangyayari yan kasi wala na po akong planong mag-aral ng abogasya. No, wala na po yan sa pangarap ko ngayon. Dahil ako'y dismayado sa napakaraming abogado na napaka mga sinungaling. Ayokong maging sinungaling katulad po nila. pa sa ganitong expose nitong 18 Marines na ito, tingin mo na magagawa nila yan? Dahil lang dyan, o madagdagan pa ng 100 na yan? Paano nga yan? Tawag ko dyan, damaged goods na eh. Na-damage na eh. Kaya ako sa kanila, back to the drawing board. Plano uli. Plano uli ng mas maayos. Dahil pa na to eh, sira na eh. Sira na yung kwento rito eh. Sira na yung kanila credibility eh. No? Kaya kung ako sa kanila, back to the drawing board. Plano uli ng bago. Parang kanya eh. Iba yun, yung pulburon video. Napapahaba na pala tayo ng live streaming. Sige, dire-diretso muna tayo. Ginaganahan pa ako eh. Patuloy po nating pakinggan at reaksyonan ito pong si Attorney Enzo Recto at saka si former Secretary Ronald Llamas. Sa akin, makaka-trigger, di ba? Nag-fell flat. Hindi naka-trigger. Di ba? Tapos yung arrest ni Digo, hindi rin naka-trigger. Di ba? Tapos Si Amy. Yung habang speech ni Amy. September 21, yung nagkagulo sa Menjola, hindi rin naka-trigger, di ba? Tapos yung sumunod na rally, bago ng November 30, di ba? Yung sinasabi ni Attorney Enzo Recto na speech ni Amy Marcos, yun po yung nangyari noong November 17, 2025 sa rally po ng Iglesia ni Cristo na supposedly scheduled for 3 days pero dahil po sa naging speech ni Amy Marcos, tinigil. No? Tapos hindi na po sinundan ng November 18. No? Bakit hindi nakapag-trigger yung speech ni Amy Marcos? Kasi alam naman natin kung ano din po ang agenda nitong si Amy Marcos. Alam na alam natin kung para saan siya, para kanino siya. No? At alam na alam din natin na merong sariling pinaguhugutang interes si Amy Marcos. Kaya kahit sinasabi niya, ayon sa kanyang akusasyon na gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya makukumbinsi ang tao dahil unang-una hindi ito nakabase sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Siyempre, science. O sinabi po ng siyensya, nagpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos noong November 2021. Negatibo po siya sa presensya ng cocaine. Kasi yun yung alegasyon ng mga nagsasabing bangag si Pangulong Bongbong Marcos eh. Plus, the fact na alam din naman po ito ng publiko na si Pangulong Bongbong Marcos ay may kalagayang pangkalusugan, partikular, nag-iisa na lamang ang kanyang kidney dahil dinonate niya na ito long time ago sa kanyang tatay. Paano mo mabubuhay ang sarili mo ng matagal kung ikaw ay nag-iisa na lamang ang kidney tapos gagamit ka pa ng illegal na droga? Common sense, di ba? Kaya ang hirap po talagang paniwalaan nitong mga sinasabi ni Amy Marcos. Ngayon, kung sinasabi nila na hindi naman totoo yan, bakit hindi sinasabi ni Amy Marcos hindi totoo na nag-donate ng kidney si Pangulong Bongbong Marcos? O bakit hindi niya sinasabi yon? Kung totoo na ang paniniwala ni Amy Marcos gumagamit ng illegal na droga, pwede niyang i-strike yung sitwasyon na yon. Sasabihin niya lang sa publiko, dalawa ang kidney ni Bongbong. Ni Bonget, tawag niya kay PBBM, Bonget. Dalawa ang kidney niya ni Bonget. Kaya gumagamit siya ng illegal na droga, pero hindi kayang gawin yun ni Amy Marcos kasi alam niya na hindi naman totoo yung sinasabi niya. Balik po tayo dito. Hindi pinayagan ng Iglesia ni Cristo na sumama yung mga DDS. Pinayagan lang si Amy na talagang binanatan yung kanyang pamilya.
hindi rin naka-trigger. So baka kinakailangan nila ng mas magandang trigger. Yung may magandang script. Dahil hindi pwedeng maglalabas ka ng corruption cases tapos sasabihin mo hindi ka nakakuha ni isang sentimo. O katulad yan, kay Baligod, naglabas ka ng mga testigo tapos nagba-backpedal ka. Pabago na ng pabago yung kwento. O kaya Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, mga tol, mag-like na po kayo. 542 likes. Meron po tayong manonood sa Top 1 Live na 900 plus. Like po kayo, mga tol. Hindi naman kayo mga DDS, kaya mag-like po kayo. ay nako. Pero mano ako dito, itong tungkol dito sa pag-amin ni Ombudsman Buying Oh, ito. na inamin ni Ombudsman Buying na nakipag-usap siya sa ICC. Matagal niyang hindi inamin yan eh. Ang sabi niya dati, magko-cooperate sa Interpol pero hindi sa ICC. Pero ngayon hindi na. Inamin niya na nagko-cooperate sa ICC. Ang sabi niya lang, ano ngayon? At yung nangyari yan November 2023. No? Isa ako sa nag-leak niyan eh. Sa Politiscope, no? Ay binanggit ko yan na nandito nga ang ICC. Sinabi ko yan. No? Ang lengguwahe dyan ni Justice Boying Remulla noon ay pwede silang pumasok as tourists. Yun yung sabi ni Boying Remulla noon. Sabi nga ni Bongbong noon ay pwede natin i-review. Meron doon binuong review committee para i-review kung pwedeng bumalik sa ICC as members. That was November 2023. At nung December 2023, nagsalita si Harry Roque. No? Alam na namin na ang kumakatay kay Sara at saka kay Digong ay hindi lang si Speaker Martin Romualdez, si BBM na mismo. Siya ang nagpapasok sa ICC dito sa ating bansa. So alam na nila by December. Pero kami, alam na namin November pa lang. Binanggit ko nga sa several interviews noon. No, binanggit ko. Ang tawag nga ni Michael Pahati noon, bolang kristal ni Llamas. No? Pero alam ko na may mga kinausap, si Trillanes, si Laila de Lima, yung mga abogado at yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK. So nandito sila noon. No? Inamin yun. Ang kwan lang ni Boying noon ay pwede silang pumasok as tourists. Dahil nung January na 2023, ang statement ni Boying, pag pumasok sila rito, ako mismo mag-escort sa kanila palabas ng bansa. Kung maalala mo yon, di ba? Naglabas pa nga ng resolution ang Congress at saka Senate, no? Defending Digong nung February 2023. No? Ngayon, nagbago yung ihip ng hangin. Later sa taon. At ang sabi ni Boying, pwede na silang pumasok as tourists. No? Yun yung kanyang kinonsid na nandito na yung ICC. Hindi niya sinabi nandito na, pero ang sabi niya, pwede na silang pumasok as tourists. Pero ako, alam ko, isa siya sa mga kinausap. Kaya nga nalaman niya ng mga DDS eh. Nalaman niya nila Harry. Kaya galit na galit sila at nung January 2024, doon na yung prayer rally sa Davao. Lahat na ng klase ng pagpapabagsak, sinabi ni Digong. No? Mutiny, withdrawal of support, people power, uprising, secession, even a hint of assassination. No? Yun ang sabi niya, yun ang speech niya. At tinawag niya uling bangag si BBM. That was yung prayer rally. Dahil nga, yung nag-trigger niyan, nung nalaman nila, January 28 yun, kung hindi ako nagkakamali sa petsa, 2024, ano? Nang magsalita si Rodrigo Duterte sa ikalawang pagkakataon at tawaging bangag sa harapan ng mga Dabawenyo, si Pangulong Bongbong Marcos. Nandoon si Sara Duterte and worse, nandoon si Amy Marcos tatawa-tawa pa. No? Yun na rin yung tipping point na ikinagalit ni First Lady Lisa Marcos kay Sara Duterte. Naging outspoken siya doon at in fact merong interview kay Anthony Taberna na sinabi ni First Lady na ikinagalit niya talaga kasi nakikita niya yung kakampi, no, yung kapatid nandoon, tapos tatawa-tawa pa habang winawalang hiya, syempre yung kanyang asawa at pinagsasabihang bangag. Sino ba naman ang matinong asawa na hindi magagalit sa ganong sitwasyon, di ba? na pinapasok na ang ICC at kinausap na. No? Kaya ngayon, sinabi ni Boying Remulla, ano kung kinausap ko? Dahil talaga kinausap niya. Oo, pero ang inaano nila, Salamat sa patuloy na membership, Ay Morena. Salamat po sa inyong membership sa ating channel. Torion, napanood ko yung interview kay Torion. Pinag-iisipan daw nilang Sana may magtanong kay Senator Amy about kidney. Sana po, tanungin lang siya. Senator Amy Marcos, total,
kayo naman po ay kapatid ng ating Pangulo at alam ninyo kung ano ang nangyari sa kalagayang pangkalusugan ng tatay ninyo. Totoo po ba na si si President Bongbong Marcos ay iisa na lamang ang kidney dahil dinonate po nito sa inyong ama? Okay. Para once and for all, magkatapusan na yan, di ba? Kasi sinasabi ng iba, sinungaling daw po, hindi naman